Kasi para po sa akin, sinasabi ko nga po, hindi naman bago sa akin yan. Sabi ko, aga ko naman nagka-girlfriend. 16 years old, nagka-girlfriend na ako. Nagkadapa-dapa na po ako dyan nung nasa India ako. Kumbaga parang ano po, siguro, dahil napalaki po ako ng lola ko, kung bakit, kaya nung bata pa lang ako, mature na ako mag-isip. And then, yung love life po kasi, hindi ko sinasabing hindi ko siya priority. Alam naman natin po, pag in love tayo, umiikot ang buong mundo natin. Pero, sabi ko, this time, sa punto ng buhay ko, honestly, mula nung nag-30 ako, hanggang ngayon 35 na ako, naging iba yung priority ko. Siguro, lagi ako naka-mindset na one day, matatapos din ang lahat ng ito. Kaya sinasabi ko na kung ano man lahat ng opportunities at blessing na dumarating sa buhay ko, ginagrab ko na at ginagawa ko yung pinaka-best ko sa lahat ng aking magagawa. Kasi pag natapos ang lahat to, at least alam ko na nagawa ko yung pinaka-best ko at wala akong pagsisisiyan doon. Nilalagyan ko naman ng marker yung sarili ko. Kasi ngayon, hindi naman pabataan ng pag-aasawa o pag-girlfriend. Sabi ko, by 40s, sabi ko ngayon, sigurado hahanapin ko na yun. Kasi yun yung bagong turnover ng buhay ko eh. Pag nag-40s ako, siguro, diyan na ako tutungo. Marami nagsasabi sa akin, honestly, syempre nare-realize ko rin yun, na parang, kailan ka mag-aasawa at mag-aanak? Kasi tumatanda ka na. Ang sarap kaya yung anak mo maging barkada mo lang. Syempre po, honestly sa akin, oo, napakasarap nun. Pero sabi ko, kung sarili ko lang ang iisipin ko, kasi po yung mga kapatid ko, ang buong pamilya ko, at mga pinsan ko, ako po yung inaasahan nila. At kung sakasakali, yung sinasabi niyo po na magkaka-girlfriend ako, yun din po ang ituturo ko sa kanya. Hindi ko siya mamadaliin, hindi ko siya na maging mag-asawa kami, o ako lang ang isipin niya. Ang ituturo ko sa kanya kung paano mabuhay. Kasi may pamilya rin po siya. Dahil alam ko, pag oras na kinuha ko na siya at nagpakasal na kami, yun ang bagong yugto ng buhay namin. Dapat para sa amin na lang yun. Kung may tutulong man kami, paunti-unti na lang po yun. Kaya sabi ko nga po, kung ano man ngayon, yun na yung gagawin namin, yung pinaka-best para sa mga family namin. Ito yung tamang oras.